head. We feel the presence of the Lord. So we Heavenly Father, the Son, and the Holy Spirit. Father God, mapagmahal na Diyos, salamat po Panginoon sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Thank you Lord, na may gawain na katulad nito, na kung saan sama-sama po kami, magpupuri at dakilain ka bilang aming Diyos, bilang aming mga tunay na nagmamahal sa amin. Salamat din mga Lord sa aming mga kapatid na naririto at sa oras nito, iisang layunin, ang mahalin ka at dakilain ka. Lord, marami din salamat sa buhay na patuloy mo ipinadama sa amin ang iyong pagmamahal, ang iyong kadakilaan, kung sino ka sa buhay namin. Sa kabila, Lord, na marami po kami mga pinagdaanan sa mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, Panginoon, bagkus patuloy mo ibinubuhos sa amin ang biyaya na nagmumula sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, ako ang magbabahagi ng pinili mo ng iyong salita, lukuban mo ako ng iyong presensya, ng iyong biyaya, upang ikaw ang siya makikita sa aking katauhan. At ang iyong salita lamang, Panginoon, ang aking maitaas. All this, Father, we ask, in the mighty name of your Son, Jesus, with the end of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin si Lord. Magsiupo po tayo. Kumusta po kayo? Praise the Lord. Are you happy? Praise the Lord. Sino po nakaranas ng baha? Bala, kasi mataas po ito. Amen. Pag kung binaha po ang lugar na ito, kawawa na po kami malapit sa Marikina. Amen. Sino na po ang nakaranas ng matinding ulan, pakita sa kamay? Inulan kayo? Amen. Kami rin. Amen. Natuyo ba yung sinampay ninyo? Hindi. Kami rin. Amen. Patandaan natin, ang lahat ay biyaya ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ang lahat ay biyaya ng Diyos. Ang lahat ay biyaya ng Diyos. Amen. Hindi makahadlang ang ulan sa pagpupuri natin sa Diyos. Amen. Amen. Ang malakas na amen, lalo pinagpala ni Lord. Amen. Amen. Yung laging nag-aating, bibigyan ng 20,000 ni Lord. Amen. Yung laging malakas na amen, bibigyan ni Lord ng pamasahe. Amen. Ganun po si Lord. Amen. Meron na bigay sa akin, kaya ako may pinamasahe. Amen po ba? So, magsitayo po tayo lahat. Basahin po natin, basahin ang text ko. Pagbasa sa mabuting balita ayon kay Ezekiel. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Wala pa ka natin si Lord. Ibabalik ko lang sa ano yan? Dahil kumikislap-kislap pusong bato. O, pwede natin umupo. Pusong bato. So yun ang itatapi ko sa inyo. Amen. Hindi pusong ibato. Nagtatago na si bato. Pusong bato. Amen. So, naniwala po ba tayo na ang bawat isa sa atin sa oras na ito ay kinalulugan ng Diyos? Amen. Amen. Amen po ba? Naniwala po ba kayo na ang tinitingnan ni Lord sa ating buhay ay hindi po ang ating panlabas? Amen po ba? Ang tinitingnan ni Lord sa ating buhay ay ang ating Puso. puso. Bakit, Brother Dong? Sabihin niyo, bakit, Brother Dong? Bakit, Brother Dong? Kasi po, pag panlabas, pwede natin dayain ang ating sarili. Amen po ba?
Hindi natin dayanin. Hindi tayo magkunwari yung mabait. Ngunit hindi naman talaga tayo mabait. Amen? Kung pwede natin dayanin, magkunwari tayo matulungin. Ngunit hindi naman talaga tayo matulungin. Amen? But, ang tinitingnan ni Lord sa ating buhay ay ang ating puso. Amen? Doon po araw-araw sinisiyasat ng ating Panginoon ang ating puso. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, may puso ka pa ba? May puso ka pa ba? Kasi may natin nagsabi, wala kang puso. Nakalinig na kayo gano'n? Amen? Di ba maraming nagsabi, wala kang puso. May tao bang walang puso? Wala. Kasi pag wala kang puso, hindi ka tao. Amen? Lahat ng tao ay may puso. Ngunit, iba't-ibang uri lang ng puso ng tahina ng tao. O palamahan natin si Lord. Meron kasi nagsabi siya, lumapit sa akin. Asawa umiiyak. Brad, walang iyak ang asawa ko! Walang puso! Sabi ko, dahil mo nga yung asawa mo. Tingnan ko kung walang puso. May puso yan! Amen! Hindi ang puso niyan, iba-ibang klase ang puso ng tao. Amen? Walang iyak ang puso ng tao ng asawa ko. Amen? So, wait na punta sa puso. Kasi yan ang ating topic. Tandaan natin, ang tinitingnan ng Diyos, sabi ko kanina, ay ang puso natin. Ang tinitingnan ng Diyos sa tao ay ang kanyang puso, hindi ang panlabas na anyo ng tao. Dahil sa panlabas na anyo, pwedeng magkunwari at itago ang tunay na katotohanan. Amen po ba? Amen. So, sabi sa Ezekiel na binasa natin, chapter 36, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Ano ibibigay sa atin? Bagong puso. Bibigyan ka na ng bagong puso at bagong espiritu. Kasi kapag may bagong puso po tayo, magkaroon tayo ng bagong buhay. Amen? Magbagong anyo sa buhay. Amen po ba? Amen. Malakpakan natin si Lord. So, what kinds of hearts does God want to change? Ano-anong uri ng puso ng nais baguhin ng Diyos? Number 1, pusong bato. Sabihin nga yung puso nyo, ano yung puso mo? Ano mo? Pusong bato ba? Ay, hindi. Pusong bato? Ano ba yung pusong bato? Ito yung pusong matigas at sumusuway. Hello? Sino po nakakita na ng bato? Kasi kung hindi pa, pupukpukin ko ng bato. Eh, siguro, ano bang katangian ng bato? Ano bang anong bato? Matigas. Matigas. Amen po ba? Matigas. Ito yung pusong matigas. Hello? Ang pusong matigas, ito yung pusong sumusuway sa Diyos. Ang pusong matigas at sumusuway sa Diyos, ito yung may sariling mundo. Sabi mo sa kapatid, may sariling mundo ka ba? May sariling mundo ka ba? Bakit? Yung pusong bato, hindi po yan nakikinig. Amen po ba? Hindi po yan nakikinig. Bato nga eh. Hello? Sarado eh. Kahit anong pukpok mo yan, yung martelyo, pag may bato, pinupukpok mo yan. Ano nangyari sa martelyo? Nasira yung bato? Tumatalon lang yung martilyo.
Bakit? Matigas ang bato. Sarado. Ganon din po ang tao. Ito ang puso ng tao na lumalaban sa Diyos. May katigasan ng ulo at ayaw makinig sa mga paalala ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako yan. Hindi ako yan. Lakas. Hindi ako yan. Amen? Wala dito yan. Amen? Yung puso lumalaban sa Diyos. May katigasan ng ulo at ayaw makinig sa mga paalala ng Diyos. Ang bato, paano mo durugin yun? Anong gagawin sa bato? Anong pandurog? Sino po mga engineer dito? Pakita sa kamay. Engineer. Construction. Nagtrabaho sa construction. Pakita sa kamay. Ako po ay may tindahan ko ng mga tools. So, pag may pupunta sa akin at sasabihin niya sa akin, Brad, ano ba ang pandurog ng bato? Ano ibibigay ko? Jackhammer. Amen. Tuturugin ng jackhammer ang bato. Pag i-jackhammer yan, durog yan. Amen. Ganon din po ang pusong bato, i-jackhammer yan. Gusto mo i-jackhammer? Amen po ba? Sabi na, hindi na mabubusog bato, bakit i-jackhammer ako? Ang bato, hindi maganda po yan sa katawan. Amen po ba? Amen. Huwag kang maniwala ng lulo na si Dharma. Hindi maganda ang bato. Bakit? Pagbabarayan ang bato, delikado buhay mo. Amen. Bakit? Nangyari sa buhay ko eh. Dalawang bato, dinurog sa akin. Bato sa bladder. At bato sa kidney. Siguro last year, 2 years na ago. Ang sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa sakit. Nung dinala ko ako, sabi ng doktor, may bato ka sa kidney. Between sa kidney, at sa yung kanto, nandun yung bato. Kailangan mawala yung bato. Kasi pag hindi yan mawala, delikado buhay mo. Anong ginagawa? Dinudurog yun. Bato. Ay, high-tech na ngayon. Ano nang ginagawa? Lisa, di ba? High-tech. High-tech din ang bayan. Tama. Lisa. Sabog ng bato. Sabog din ang bayan sa Lisa. Amen. Totoo yun. Ganon din ang gagawin ni Lord. Amen. Ang gagawin ni Lord sa buhay natin, dinudurog ng Diyos ang katigasan ng puso sa pamagitan ng kanyang grasya. Dinudurog sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Ano yung grasya ng Diyos? Pag-ibig, bakit naging bato yan? Kasi akala niya wala na nagmamahal sa kanya. Amen. May mga tao, naging bato ang puso kasi akala niya, nag-iisa na lang siya, wala nagmamahal sa kanya. Hello. Dudurugin yan ng grasya ng Diyos at papalitan ito na pusong sumusunod ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, tayo yun. Tayo yun. Amen. Amen. Pusong sumusunod sa Diyos. Ano sabi? Sa Ezekiel chapter 1, binasa, bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin nilang puso ay papalitan ko ng puso na Sunod. masunurin. Bakit? Ako din dati, sa totoo lang po, naging pusong bato din po ako. Matigas din ang puso ko. Wala akong pakialam sa mga gawain ganito. Hanggang dinadakhammer ni Lord ang puso ko ng kanyang biyaya. Palakpakan natin si Lord. Pangalawa, what kinds of heart does God want to change?
Ano-anong uri ng puso ang nais baguhin ng Diyos? Pangalawa, pusong duwag. Sino po dito may pusong duwag? Pakita sa kamay. Siyempre, wala. Amen? Pusong duwag. Ano yung pusong duwag, Brother Dong? Ito yung pusong puno ng pag-alala at takot. Naranasan na ba ninyo? Napuno kayo ng takot at pag-alala? Amen. Lalong-lalo na sa lumang buhay natin. Amen. Pag ganito, dalawang linggo ko lang, takot na tayo. Alala na po tayo. Amen? Ganun din naman ako eh. Ito yung pusong duwag. Ang pusong duwag, duwag sa katotohanan. Hello? Duwag sa katotohanan. Ito ang pusong madaig ng pangamba, takot sa kanyang kinakabukasan, takot na mawalan sa buhay. Ayaw ko maglingkod, baka naman kung maglingkod ko dito sa aming singles, wala na akong trabaho, mawalan ko ng trabaho. Pag wala na akong trabaho, wala kami makakain. Amen? Ayaw ko muna mag-commit na maglingkod. Ayaw ko muna mag-commit sa music ministry. Bakit? Takot ako marinig ang boses ko, papunta ko ba? Ay. Amen? Takot. Sister, may gift ka. Ang ganda mo. Hindi, brad, wala. Isip mo lang yan. Wala akong gift. Bakit? May puso. Duwa, natatakot. Amen? May gagawin si Lord. Dapat tumala sa atin. Ang takot. Amen po ba? Pag ang anak natin hindi nakauwi ng anong oras, alas 7 ang uwian, alas 9 na, hindi pa nakauwi, ano na agad ang pumapasok sa isipan mo? Tatakot ka na eh. Ano-ano na nag-isip ko eh. Amen? Yung pala, nahirapan na sumakay. Nauna kasi yung takot at pangamba sa puso. Ang tawag yun ay pusong duwag. Anong gagawin ni Lord? Ito yung mga takot sa buhay. Takot ma-reject. Takot magkamali. Takot mahusgahan. Takot pagtawanan. Takot maghirap sa buhay. Amen ko ba? Maraming taong takot. Ako dati ayaw kong mag-preach, sir. Sa totoo lang, ayaw kong mag-preach, sir. Bakit? Lahat ng tatayo ng preacher, inuhusgahan ako. Doon ako sa likod tulad nila. Ewan ko kung inuhusgahan nila ako. Ano na naman yan? Bisaya, siguro yan. Ang tigas-tigas ng tila. Amen? Ang galing ko mahusga. Ang galing ko husgahan. Na ayaw ko. Na ako ang tatayo sa harapan. Amen? Bilib na mo sa Amazing Grace. Ang lalakas na ninyo ng loob. Nag-aagawa na kayo dito. Amen? Bakit? Binibigyan naman ng lakas nyo. Amen. Alam ko na natin nila. Kawala na siya yung marinig, bahala na. Pagtatawanan nila, basta ako'y tatayo para kay Lord. Amen. Wala akong pakialam magkamali. Basta ako'y tumugon sa tawag ni Lord. Ako'y tatayo. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Hindi natakot magtawanan. Hello. Kapag may oras pa, mag-agawan kayo dito. Amen. Sa daming biyaya ang pinagkaloob, umuulan ng biyaya ang bawat isa sa atin. Huwag yung sabihin wala kang biyaya na tanggap. Amen po ba? Huwag kang natakot maghirap na buhay. Kasi ang mga naglilingkod kay Lord, hindi bless ni Lord. Maraming mga Christian walang trabaho.
Yung mayaman. Bakit? I-bless the Lord. Amen. Kasi kung walang pamasahe, binibigyan din ng pamasahe. Amen. Sino ba yung nagpapalibing? Wala palibing. Binigyan yung palibing. Hallelujah. Dapat hindi po tayo maging duwag. Wala sa akin ang pusong duwag. Pinapalayas ng Diyos ang takot. Hello. Sabi mo sa tabi mo, pinapalayas ni Lord ang takot. Pinapalayas ni Lord ang takot. Yung takot, pag pumunta na yan dyan sa harapan, sabi ni Lord, labas, 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 labas. Amen. Bakit? Mga likod ko ito. Amen po ba? Pinapalayas ni Lord ang pangamba, pag-aalala, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Hello. Pinapalayas sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Tingnan niyo. Hindi ko alam kung anong taon niyo, may nasunugan. Ay, hindi niya daman-daman kasi nasunugan. Amen. Bakit? Bakit? Nanatili ba sa kanyang takot? Wala na ako matutulugan? Nung nakarang nag-share siya bago ng bahay niya? Amen? May kilala po ako. Likod ng Diyos. Laging masaya sa buhay. Hindi mo makitaan ng bahid ng takot ang kanyang puso, ang kanyang buhay. Amen? Amen. Labaha. Nung labaha, lahat ng kanilang gamit na labaha din. Nung nabaha, hindi na sila pinabalik. Amen? Anong ginawa? Binigyan sila ng sarili nilang bahay. Palakpakan natin yun. Bakit? Aalisin ni Lord ng ating takot. Pinapalayas ni Lord ang ating pangamba. Sabihin niyo, amen po. Amen. Praise the Lord. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang Espiritong ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kainano. Ano sabi? Ang Espiritong ibibigay ni Lord, hindi Espiritu ng kainanang Lord. kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hallelujah, praise the Lord. Kung may karamdaman, di ba? Tinataas lang natin ang ating kamay. Amen? Naalis sa kanyang takot. Amen? At ipinadaman natin na hindi siya nag-isa, mahal natin siya. Yung ipadama mo lang sa taong may karamdaman, ang iyong pagmamahal, yan ay kagalingan. Tandaan natin yan. Palakpakan natin si Lord. Yung nanay po dito. Pakita sa kamay. Yung lula, naninig po kayo. Di ba pag may sakit yung anak niyo, wala kang yung ginagawa, ginaganon-ganon mo lang. Ano nangyari? Gumaganon. Amen? Ako kasi, maliit pa, ako yung, sabi ng mama ko, ako yung hindi makatulog, kunting kapit-kapit, gano'n. Nung umuwi po ako, nung nakarang buwan, umuwi po ako, inubo po ako kasi lagi po yan, nanonood ko, tapos babiyahe. Matanda na nanay ko, 84 years old na, umuwi na kami kasi birthday. Lagi natin diyan, inubo ako, alam mo, nagpatulog-tulogan lang ako, tagisin ako. Tumayo siya. Tapos, ginagalan niya. Kasi matanda ko, wala naman nakakayo, diba? Pinapos niya. At ilikod ko. Wala ako sa kinabukasan. Amen? Bakit? Ipinadama niya ang kanyang pagmamahal. Amen. Ganon din si Lord. Ipinadama din ni Lord sa akin ang pagmamahal niya. Amen? Ganon din po sa atin. Huwag tayo mag-inuwan. Kasi ipinadama ng Diyos sa ating pagmamahal at yung pagmamahal na ipinadama ni Diyos sa atin, ipadama rin natin sa
Pangatlo, pusong bigo. Sino po ba na nakaranas na nabigo? Nabigo ka na? Atin na lang, huwag mo sabihin na na. Nung dalaga ka pa, nabigo ka na. Nabigo ka na. Amen. Ako, nabigo. Bakit? Noong gusto ko yayaman agad. Inabigo ako eh. Lahat po tayo nakaranas ng kabiguan. Ano ba yung pusong bigo? Ito yung pusong wasak at saway. Saway at wasak. Hindi nakukuha ang nais sa buhay. Amen. Isa sa mga paraan. Ako, sa totoo lang, atin lang ito. Hindi nga kasali, kami lang. Alam niyo po, pag magkita-kita kami magkakapatid, ako yung walang piling pag malaki. Kasi sila lahat ay professional. Professional sila lahat. Engineer. Pag magkita-kita po kami, noon wala akong masasabi. Kaya ang sabi ko lang, hindi naman kayo maging professional, kundi dahil sa akin. Bakit? Nagsasakripisyo ako. Panindihan ang mga pananalita ko. Dahil ako ay hindi bigo, kundi ako'y tagumpay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ako. Tagumpay ako. Palakpakan natin si Lord. Kayo, ikaw, engineer. Ikaw, teacher. Ikaw, accountant. Wala lahat yan. Lahat ang biyaya ng Diyos. Bakit? Praise ito. Amen. Amen? Bakit? Noon ang sabi ko, ako'y bigo. Amen? Kasi hindi ako nagpagtapos. Undergraduate po ako. Ngunit, pag nakilala mo ang Diyos, masasabi hindi ka bigo, kundi ikaw ay tagumpay. Palapayan natin si Lord. Ito yung puso ng mga taong dumaan na matinding kabiguan. Kawalan sa punay, trauma, pagdadalang hati na nag-iwan sa malalim na sugat sa puso. Ay kung ikukwento ko yung buhay natin, maghapon hindi tayo magkatapos. May kanya-kanya yung kwento sa buhay, hindi ko ba? Yes! Kung paano tayo nagtagumpay. Sabi ko, kasi kung sasabihin mo sa mga kapatid ko, sasabihin na nanunumbat ka. Amen po ba? Ang sasabi ko sa mga, ako'y tagumpay. At kayo din ay tagumpay. Hello. Sabi ko, di wow. Very wow. Amen po ba? Anong gagawin? Ano sabi ko Lord? Patuloy na lumalapit ang Diyos sa mga taong dumaranas sa mga pagsubok. Akala mo, bigo ako. Wala na akong pag-asa. Hindi wala. Sorry ha, mga may asawa. Hindi wala akong sabi ng asawa. Patuloy lumalapit si Lord sa mga taong dumaranas ng mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? Ako, nung ako po'y working student po ako, grabe ang pinagdaanan ng inyong lingkod. Matutulog na lang sisipain pa. Opo. Hindi ako nagbibiro. Mahirap ang pinagdaanan. At akala ko doon ako'y bigong-bigo. Bakit sila, mga classmate ko, ang ganda naman ng pag-aaral nila, bakit ako hindi? But, isa ang hindi nawawala sa akin. Ang magtiwala sa Diyos. At sabi ko, akala ko hindi. Kasama ko si Lord sa aking paghihirap. Kasama ko si Lord sa aking mga pagsubok. Amen. Pag ikukwentahin ko yung buhay ko, ito pala ang plano ni Lord, maging preacher ako. Kasi kung
papasok ko sa DPWH. Atin natin lang. Amen! Kasama ko siya. At patuloy ng iparamdam ang kanyang pag-ibig, panumbalik ang pag-asa ng tao. Lagi ka binibigyan ng Diyos ng pag-asa. Amen. Kung sa tingin mong bigo ka, may pag-asa. Amen. Wala kang pera sa walang pera dito. Marami kang pera. Amen. Mukha ko marami sa Lord. Sino ka ng maraming pera? Ano ba kayo? Walang pera o marami? Maraming pera. Wala kang pera? Di ba nagpapahagi kanina? Mission ni Lord! Umalis ko na mga sa akin! Natatawa nga ako, pati magsama kami ni brother din eh. Sabi niya, Brad, ano kaya kukunin na tayo ni Lord? Ano kaya mangyari sa Saul? Sabi ko, marami po brother Dave. Nandyan si Louie, nandyan si Dick, nandyan marami po. Amen? Amen. Hindi po tayo pabayaan ni Lord kasi si Lord lagi nagbibigay sa atin ng pag-asa at pinadama sa atin na mahal tayo ng Diyos at hindi pabayaan ni Lord ang community natin. Amen? Amen. Dumadami na tayo eh. Amen? Hindi biro. Pinakita lang dito sa community dito ng Diyos. Bagamat dumaranas kayo ng mga pitili pagsubok sa buhay, amen, pananatili ang Diyos. Tapat at itinadama sa bawat sa atin ang pag-ibig niya. Kung sa totoo lang, mamaya yung nag-share kanina, sino ba yung nakakatanggap na 20,000? Pakita sa kamay. Ikaw ba yung sister? 20,000? Amen? Oh, yung Zoom. Hati tayo. Amen? Anong minsan kung napalinaan ka ng loob, nagbibigay ng lakas mo eh. Amen? Tawag ka kayo mag-absin. Kasi pag-absin mo, dapat 20,000, 10,000 na. So, sa Awit chapter 34 verse 18, inutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Inutulungan tayo at hindi binibigo ang walang pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa. May pag-asa ka. Yayaman din tayo. Yayaman din tayo. Baka bukas. Baka bukas. Kakapin natin ang Diyos! Hallelujah! What kinds of hearts does God want to change? Number 4. Pusong makasarili. Pusong makasarili. Ito yung pusong sakit at mapag-matas. Sabihin mo, wala yan dito, bro. Wala dito yun. Yung sakit at mapagmataas sa mga naglilingkod ko di Lord, unang dinuduro di Lord. Amen. Ito yung pusong ng mga tao na ang iniisip lamang ay ang kanilang sariling kapakanan, kasikatan at kapangyarihan ng walang pakialam sa kapwa. May mga tao ganun eh. Amen? Ako. Amen? Ako lang. Ako lang magaling. Sa pamilya natin, ako lang magaling. Ako lang mayaman. Di ba? Mayroon ng ganang pamilya. Sa community, ako lang sikat. Ako lang magaling. Sa namumuno, ako lang makapangyarihan. Na maraming ayaw bumaba sa Kristo. Amen? Ako. Anong gagawin ng Diyos?
Ipinapakita ng Diyos ang kanyang mapagpakumbabang pag-ibig. Bakit? Upang pukawin ang puso nating maging bukas palad. Alam ko dito, bukas palad na tayo. Amen po ba? Amen. Ang community na bukas palad, madaling lumago. Di ba, sister? Kunting, halimbawa, parang narinig yata ako pumunta dito mga kababayan ko. Galing pa sa Korea. Nagbibigay po sila. Amen? Ang tawag ng mayroon po sila, bukas palad. Alam mo, gusto ko sa bangko, ay nakapunta naman ako sa ayun na nakapunta rin naman ako sa Korea. Sila po ay hindi spiritual po ang mga Korean. Yan po ang kagandahan. So, tinuturuan ko tayo na maging bukas palad. May malasakit. I-share ko lang po siya, okay lang? Kanina po, ayaw ng anak ko, doon ako sa tindahan, sa store namin. Bakit? Mamaya pasok ko, hingi pera, 50, hingi 100. Hindi niya alam yung mga hinihingi ko pumapasok, ibinibigay ko sa mga nanghihingi. Sabi sa akin, pati natanda na yung mukha mo. Pag wala ka, wala naman yan eh. Sabi na, pwede ba? Umuwi ka na sa bahay. Sabi ko na, gano'n ng papa mo eh. Tapos, kanina, meron ako yung matanda. Ang bilis niya, hindi naman siya nanghihingi. Lumandong, alam na, tinako ko. Takbo. Dala ko tinangkay, tapos hinigi ko. Galit na galit sa akin. Ano ako bibigyan? Nanghihingi ba ako? Oo nga naman eh. Hindi naman siya nanghihingi. Tanawa! Hoy! Hindi ko na. Tapos, binalik ko yung tinapay kasi merinda ng anak ko yun eh. Yung binalik ko sa niya. Bakit ko binalik yan pa? Sige, hindi niya anak kahit yung tinapay mo. Ibang gusto niya pandesal. Dapat, meron na po tayong puso na may malasakit. Amen? Tanggapin mo hindi na trending na ipadama natin ang malasakit natin. Yan ang meron dito sa Amazing Grace Community. Amen. Palakpakan natin si Lord. Inuuna ang kapakanan ng iba. Diba? Wala tayo. Unahin muna natin. Mas lubos na nga kailangan. Amen? So, sa Pilipos chapter 2 verse 3 to 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil pansariling layunin o pagyayabang tanin bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ng iba kaysa inyong mga sarili. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga mayayabang. Amen. Ako po, sobrang yabang ko dati. Obvious ba? Ako po dati. Pag lumalabas po ako sa tukulang, gusto suot ko yung mga alahas ko. Bakit? Marami akong customer dati galing Saudi, pag walang pera, sinasangla sa akin. Lalaki ng alahas ko. Nung ginood na ako si brother ko, lumipad ang espiritu ko. Nawala yung yaman! Mula noon, sabi ko, ayaw ko naman ito. Para mapakinabagan kong alahas, sabi ko, at the time, naiinipid din ako, sinasangla ko. Paulit-ulit na sa sanglaan yun. Ano yung alahas yun? Napapagod na sa sanglaan, pabalik-balik. Isang beses, may retreat po ako. Charismatic na ako noon. May retreat po kami. Sa Federation na charismatic. Sa Baguio. Tumawag yung asawa ko, alam mo, sabi na,
Ikaw ka tumalungkot. Wala na eh. Kasi yung sinanglaan natin mga alahas. Kasi nakasangla po kami mga 200,000 sa dami. Sinanglaan po natin na mga alahas. Hinold up. Sabi ko, praise the Lord. Yan ang nangyari sa bangko ng sa Praise the Lord. Hindi na masakit sa amin. Bakit? Sa isip ko, pag-yayabang natin eh. Amen? Sabi ako na yan, sobrang nakasanglaan na sa atin yun, dinaya na natin, okay. Gigwin na tayo. Tinuruan ko ako nito. Mag-vacuum. Yan naman po ang nakikita. Na tayo huwag magmayabang, kundi mag-vacuum po. Praise the Lord. Amen. So, pag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang sa inyong sarili. So, dapat yung malasakit natin dito, alam ko marami po kayong mga ginagawa sa community ninyo para sa iba. Kaya sa inyo, alam ko kami kasi sa God's Helping Hands, mayroon po kami every na pinupuntahan po kami mga bulag, mga spiritual din. So, maliban yan, yung mga aming dinidiscern namin, yung aming mga kasama na dito hirap sa buhay, tinutulungan ko na. So, what kinds of heart does God want to change? Number 5, pusong liko. Pusong liko, ito yung pusong marumi at puno ng kasalanan. Pusong liko. Yung wala ka ng pakialam, parang natural lang sa'yo yung gumawa ng kasalanan. Ang tawag mo, yung lumalayo na tayo sa Diyos, hindi puwid ang buhay. Ito ang puso ng mga taong patay sa kasalanan. Sabi ko, patay sa kasalanan. Patay sa kasalanan. Patay. Pag patay, may pakiramdam ba ang patay? Ganun din. May mga tao na pusong liko, patay na sa kasalanan. Wala na siyang pakialam. Masaktan mo yung kapwa, wala na siyang pakialam. Masunod lang ang gusto niya. Amen? Nawagag kayo magkataka. May mga tao na hinuhold up. Di ba? Lately lang, di ba? Mayroong grab or hinuhold up na, pinatay. Grab. Bakit? Wala na eh. Pusong liko. Wala nang pakialam sa kapwa. So, patay sa kasalanan. Ang mga ginagawa sa buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ano gagawin ni Lord? Binabago ito ng Diyos sa pamagitan ng pakikipag isa sa kapwa sa pamamagitan ng Sacrament of Reconciliation. Sino po regular po dito? Regular po kumpisal. Malapit lang po tayo dito. Taunan. Alam niyo kung bakit na-late po ako? Tuwing pumunta kasi biyaya sa akin pag ina-assign ako dito eh. Pag inibitahan niyo ako, bakit? Dumadaan naman ako sa tipo. Kanina pa ako. 4 o'clock pa ako, nagsimba na ako. Tapos nakita ko, ako po'y pumila sa marami pong nagtumpisa ngayon. Sabi ko, marami na nagtakaskala ko. Hindi naman. Ano ba? Pang 20 po ako. Pang 20 po ako pumila. Ay, ang tatagal pa ng iba. Pagdating ng 20, yung sinundan ko, sabi, last na po ako. May misa si Father. Imagine, handang-handa na ako, excited po ako. Tapos pagdating ko, pang 20 ka pumila, tapos sabihin nila, last na siya. Happy. Sabi ko kay Lord. Amen? Kasi kung magalit ako, pag magsalita ako, grabe naman si Father, hindi pa kayo hinintay, tatlo na lang kami, hindi pa kami hinintay. Magagad ng kasalanan ko. Amen?
Nag-bless sa sacrament ako. Amen. Regular. Makipag-reconcile tayo. Every time na nandiyan sa atin ang ating mga kahinaan. At yung ating mga kahinaan yan ang gagamitin ng kalaban upang tayo ilayo sa Diyos. Amen. Subalit, sa 1 chapter 1 verse 9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Lumapit po tayo. Magkumpisa po tayo. Mag-regular po tayo magkumpisa. Mag-blessed sa kami pag may tayo. Amen po ba? Amen. Magbalik loob sa Diyos. What kinds of heart does God want to change? Number 6, pusong pagod. Sino po nakaranas na pagod ka na sa buhay? Nakaranas na pagod ka na. Yung gusto mong pumunta sa bundok ng Israel, sisigaw mo lahat ng sama ng lubo. Yung pagod ka, ayaw na Lord, sobra na. Yung pagod ka na. Ito yung pusong bigat na sa mga pagsubok. Amen? Pagod ka na kakaisip, babayaran na naman. Nandyan na naman si Judith. Nandyan na naman si Manny. Mag-asawa yun, di ba? Si Judith at si Manny. Si Judith at si Manny Ningil. Mag-asawa yan. Pagod ka na. Inuulan ng mga pagsubok sa buhay. Kung inuulan din ng biyaya, inuulan din minsan tayo ng mga pagsubok sa buhay. Ito ang puso ng taong pagod na sa mga problema sa buhay at sumusuko na sa tindi ng mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? Naranasan natin din. Ako naranasan ko yan. Yung wala na akong ibang kakapitan, nilayasan na ko lang ng aking kaibigan, makakumpare, dahil nalaman nila, tinaktuhan ko, nalupo ko ng malaking halaga, nasaan na sila? Kahit mga kamag-anak ko, hindi na ako kilala. Sukong-suko ka na. But, bibigyan ng Diyos ng kapahingahan at panibagong lakas na hindi kayang ibigay ng pisikal na tulong. Amen. Kapit lang, sabi mo sa katabi mo, may problema ka, kapit lang. May Diyos tayo. Hello? Kapit lang. Sa Matthew chapter 11 verse 28, lumalapit kayo sa amin, kayong lahat na nahirapan at lubhang nabibigatan sa inyong kasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pangako ng Diyos. Lumapit na ito tayo sa Diyos. Amen. Hindi naman ibig sabihin, kung may problema ka, hindi ka nagagawa, bahala ka na Lord. Hindi yun. Pag may problema ka, sister, lumapit ka sa Diyos, sabihin mo sa Kanya, Lord, ito yung plano ko sa problema ko. Amen. Bakit? I-bless ni Lord ang plano mo. At bibigyan niya, i-guide ni Lord sa mga taong gagamitin niya para sa problema mo. Kalak nga natin si Lord. What kind of heart does God want to change? Number 7, pusong mapagkunwari. Wala dito yun. Sabihin mo, wala dito yun. Ito yung pusong naghahanap ng pagpakitang tao. Magbibigay ako mamaya kasi ina-announce ko sa community. Nagbibigay si sister ng 2,000, i-announce yun. Pag hindi na-announce, 200 lang bibigay. Bakit? Pagkukunwari. Bakit ang tao? Ang tawag ng self-glorification. Nagtatanggap. Ito ang puso ng taong gumagawa ng mabuti para purihin ng ibang tao. Ngunit malayo ang loob sa Diyos kapag hindi nakikita ng iba. Amen po ba?
Anong gagawin ng Diyos? Binabago ng Diyos ang motibo ng puso upang maging tapat at gawin ang lahat para sa kapurihan ng Diyos at hindi para sa palakpak ng tao. Yung magandahan dito sa community, yung mga naglilingkod kay Lord, kahit walang nakakita, gumagawa, hindi ko ba? Amen. Gumagawa, bakit? Ito ginagawa ko para naman kay Lord, hindi naman sa ating mga elder. Amen? Ito ginagawa ko, kahit hindi ko nakikita nila, nakikita naman ito ng Diyos. Amen ko ba? Psalm 16 verse 7, ngunit sinasabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo, ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Sinasabi ko niya, ang Diyos sa puso tumitingin, hindi sa panlabas. Amen po ba? What kinds of hearts does God want to change? Number 8, pusong mapagmataas. Ito yung puso mayabang sa sariling kakayanan. Amen. Eh, mga taong, alam niyo, yung bahay na yan, kung hindi yan hindi ko sa kasipagan, kung hindi patay ko. Amen? May share ko ng Sister Gibbs gusto ko sabi niya. Pumunta daw siya ng gagamitin ko, wala naman si Gibbs Pumunta daw sa isang bahay, sabi daw sa anak, yan, yung anak ko na yan. Yan, produkto namin yan. Kung kami nag-Saudi, sa kasipagan namin yan. Nakatapos lang na. Yan ay biyaya ng Diyos. Amen. Hindi yan yung bahay na yan. Kung wala ang Diyos, hindi ito tayo. Yung anak mo, kung wala ang Diyos, hindi makakatapos. Kahit ang daming pera mo. Maraming pera yung anak, hindi naman nakakatapos. Amen? Dahil ang lahat ay biyaya ng Diyos. Nagmamagaling. Kinaako ang talumpay. Ito ang puso ng taong naniwala sa kanyang sarili na kaya niya ang lahat kahit wala ang Diyos sa buhay. Nagmamalaki sa kanyang talino, lakas at kayamanan. Ngunit, tinuturuan ng Diyos ng pagpakumbaba sa pamagitan ng pagpaalala na ang lahat na mayroon tayo sa ating buhay ay galing sa Diyos. Amen. Lahat ng mayroon ka ay galing sa Diyos. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Asawa mo, biyaya ng Diyos. Amen. Asawa mo, brad, maganda. Biyaya ng Diyos para sa iyo. Dapat mahalin mo. Amen. Anak mo, biyaya ng Diyos yun para sa iyo. Amen. Kasi lahat ay biyaya ng Diyos. Kawikaan, chapter 16 verse 5. Inamuhihan ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Ano sabi? Inamumuhian ng Diyos ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak paparusahan. Hindi ako nagsabi, kundi mabasa natin sa kawikaan. Okay na ba pinto? Kamuli? Tapos ako sa topic ko. Pag mag-ending ako sa isang kwento. May isang nagkasala na nasa sakop sa isang kahit. Dinala ng mga kawal sa hari upang hatulan sa kanyang kaparusahan. Nagpakaawa siya sa hari lumuhod. Sabi niya, mahal na hari, parang awa na. Huwag mo akong hatulan ng kamatay. Nung narinig ito ng hari at ang sabi ng hari, sige, ganito ang gagawin ko. May dalawang pinto. Yung pinto na yan, yung isang pinto niyan ay pinto ng iyong kaligtasan.
At yung isang pinto ay pinto na iyong kapahamakan. Pumili ka. Sa dalawang pinto na yan, mayroon dyan. Isang pinto niyan sa kapahamakan, ang isang pinto sa kaligtasan. So, nakita niya ang unang pinto, umikislap, gumaganda, napakaganda, nakakaakit, mga pinto ang paligid. At yung isang pinto naman nakita niya ay simple lang. Walang liwanag, walang nakakaakit. At sabi ng hari, pumili ka. Sa tingin niyo, ano ang pinili ng isang tao? Tinanong ko kayo. Sa tingin niyo, saan ang pinili sa dalawang pinto na puso na yan ang pinili ng tao? Ito ang pinili. Ang pinili ng tao ay ang pinto na kumikislap, nakakaakit, maganda, puro pinto. Hindi niya pinili ang puso, simple lang, walang nakakaakit, walang pinto. Nung sabi ng hari, may napili ka na ba? Sabi niya, mayroon na po. Sabi ng hari, ikaw ang maghapon sa sarili. Ano man ang pinili mo, ay hatol mo yan sa sarili mo. Pinili niya ang nakakaakit, maganda, at dito pusong pinto. Nung binuksan niya po, baliktad ang nakikita niya. Isang madilim na sa likod ng pinto na yan, isang madilim na sitwasyon at may bango. Nung siya po'y pumasok sa pinto na yun, siya'y nahulog at napahamak. Amen. Nung binuksan ang pintong ito, isang maliwanag na matuwid na daan tungo sa isang maliwanag na lugar, ang kaharian ng Diyos. Ngayon, saan ang pipiliin mo pusong ito? Maging matalino. Piliin natin ang pusong matuwid. Ang pusong hindi nakakaakit, bagkus tungo sa liwanag sa kaharian ng Diyos. Tayo po yung Father, the Son, and the Holy Spirit. Ikikit lang ninyo inyong mga mata. Kasi ako naman makikita ninyo. Mahina din po. Panginoon, sa pagkakataon ito, ipinakita mo sa amin, Lord, ang uri ng mga puso na nais namin sundan. Panginoon, ang nais namin, Lord, yung puso nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ang pusong nagbibigay sa amin ng lakas. Ang pusong nagbibigay sa amin ng kapayapaan. Ang pusong nag-aalis sa amin ng pangamba. Ang pusong nag-aalis sa amin ng takot. Sa oras nito, Panginoon, ang nais namin, Lord, ang puso sa likod ng pintong iyon, isang maliwanag na daan, matuwid na daan, tungo sa iyong kaharian. Ang nais namin, Panginoon, ang puso katulad mo, katulad ng puso mo. Ayaw namin, Panginoon, sa puso na to, sa puso ligo, sa puso makasarili, sa puso ligo. Tapos, Panginoon, dalangin namin
sa patuloy namin paglalakbay sa mundo ito, nawa ang puso mo ang mag-aari sa aming buhay. Tungo sa liwanag sa iyong kaharian. All this, Father, we ask in Jesus' name. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all.